Hindi ko talaga alam kung papaano ko itutuloy na mag-isa ang mga mission, pero ganoon talaga kagaling si God dahil hindi pa man nagtatagal, binigyan niya na tayo ng panibagong makakasama. Kaya ngayong araw ay sama-sama nating alamin kung sino nga ba ang panibagong papasok sa ating team. Guys, good morning sa lahat at ngayong araw po ay eto na yung last day natin dito sa bayan ng Kapalongga at tingnan nyo naman kung gaano karami yung gamit namin. Ayan, nakalagay na dito sa taas. Kagabi, pinrepare namin to ni Mac. Kasi nga naiwan namin sa Candelaria yung pangsaklob talaga dapat dito. Kaya nag-improvise na lang kami ng trapal tapos nagbili na lang kami ng ganito. Lubid. Sana safe na makarating dun sa Candelaria na walang malalaglag kasi ang daming laman talaga niyan. Tapos yung likod namin guys, talagang sobrang punong-puno din. Kasi tingnan nyo. Ayan o, wala na. Hindi ko na talaga kita yung likod dito ng sasakyan kapag may sasakyan sa likod. Pero buti na lang may camera tayo kaya safe pa rin. Dito na lahat. Oven, aircon, tapos microwave. Basta sobrang bigat talaga ng sasakyan ngayon. Kaya siguro hindi kami makakadaan sa all zigzag ngayon kasi nga medyo nakakatakot. Kasi di bali nang malubak sa baba. Basta mahalaga safe tayo. Doon na lang kami dadaan. At sina Commander dito na din sa loob. Sa totoo lang ay si Commander talaga yung pinaka nasasaktan dito sa paglipat namin dahil nga napamahal na rin siguro sa lugar na ito. So yung palis na rin kami at yung nanay ko andito na, iwan na andun. Babay ka muna dito. Yan, so yung nanay ko iwan na dito kasi nanghihina siya dun sa bahay kasi nga walang magawa. Alam mo yun, nandun ka lang sa loob ng bahay kasi sobrang init naman sa labas, walang mga puno. So dito kahit pa paano sa Bicol ay siya lang yung bahay. Nakita ba yan yung malaki? Andyan, bahay ng tita ko yan. So andyan yung nanay ko. At dito kahit pa paano sila ay, alam mo yun, umaga nakakapaglakad. Basta may mga business sila dito na inasikaso. Nakakalungkot din isipin na, alam mo yun, na dito kasi tayo lumaki. Dito tayo, pero ganun talaga buhay. So kita-kits tayo kung saan man tayo abutin guys. Kian, ready ka na? Opo. Opo, ang guwapo naman yan. Grabe, ayun dalawang aso. Asa yung bag mo? Ay, wala na. Ha? Asa yung bag mo? Ano? Asa na? Nakuha ko kanina. Asa na punta yung bag mo? Ito. Ha? Nasa na? Nandyan na? Balik to. Taling bakla ako. Ganyan. Ang hakumay mo kasi nakaandyan, oh. O, ganyan yan. Yan. Hindi ka na bakla. Hindi na bakla. Yup. Oh, So, tara na, dito si Cairo. Makalipas lamang ang halos 3 oras ay narating na namin ang bayan ng Gumaka. Hello guys, matapos yung mahaba-haba na nating nabiyahe, nandito na tayo ngayon sa Gumaka, Quezon. Papunta na tayo ng Calawag. At dahil hindi pa kami nagtatanghalian, dumaan muna kami ng drive-thru para bumili ng pwede naming makain. At siguro ang gagawin namin, humanap naman ang makakainan. Anong Calawag? Good morning. Parang nasa Narcip. Ay, Calawag ano pala ito? Gumaka. Sarap na lang muna, sir. Okay. Sir, anong lugar na to? Atimunan, sir. Ay, Atimunan na pala to. Nice. Mali-mali sinasabi kong lugar Naliligaw yung mga viewers natin. Atimunan nga pala. Layo na pala natin sa Atimunan. Ano na to? Calawag. Ay, Calawag. Atimunan na pala. Ano ba? Calawag doon pa sa unahan. Atimunan na ito. Ano? Sa Calawag lang pa sa tayo. Okay, 10 minutes. 10 minutes kami mag-aantay. Oh, Daddy. Ha? Lipat ka na dito, nako. Lipat ka dito sa harap. Ha? Naglindol? Saan? Hala, magnitude 5.1 guys, oh. Kaka, lang ng MDRRM si... Ayun, oh. May pumasok na balita, guys. Nalindol ang naganap sa General Nakar, Quezon. Kaninang 12... Hala, kanina lang, oh. Aftershock at damage ay inaasahan. 5.1. Ayan. So lumindol pala guys, hindi ko lang alam tong lugar na to, Nakar, Quezon, pero lumindol ng 5.1. So sana wala namang mga napinsala dun sa lindol na yun. Kila, ano yun Saan yun? Harlin. Nakar?
Doon ba yun? Ah, okay. Oo nga pala, no. Kila kaharling yun. Lopez yun. Di ba? Oo. So sana, dumaan pa naman tayo doon kanina. Kakadaan lang natin. Naramdaman yun, di? Hindi mo. Wala, no? O dahil baka feeling natin nasa rough road lang tayo. Open mo yan. Open mo. Nasasakyan. Open. Nasasakyan kasi tayo tsaka sobrang rough road. Sinong gutom na? Taas ang kamay. May. Sino? Ako. Gutom na ikaw. Opo. Taas yung kamay. Kung gutom na. Opo. Taas yung kamay mo. Taas mo yung kamay mo. Paano itaas ang kamay? Yan. Ganyan. Gutom ka na? Opo. Ano po gusto mo ulamin po? Chicken nuggets and soft drinks. Always? Chicken nuggets? No soft drinks. Bakit bawal ang soft drinks? Hindi yung good sa health? Sabi ng doktor, water is good. So what do you think? Wala. You will change? I From want soft drinks this. into water? Huh? And I want like this. That's not good. That's for daddy lang. Para hindi si daddy maka-sleep. Oh, mga aso, oh, grabe. Si Polly, oh, parang tao nakatingin-tingin sa dadaanan. Tsaka si Molly, andun sa likod, oh. Nakatayo. Grabe, loaded yung likod natin, oh. Walang makita. Ah, grabe. Kailangan na natin ng pangmalakasan. Kailangan natin ng truck. Oo, truck. Ano? Truck? Truck? Diretso gamitin natin pang negosyo, panghakot ng graba. Change career. Alam ko na pati ang mga batang ito ay malaki talaga yung magiging adjustment para sa kanila. Pero isa lang yung gusto naming subukan, yung panibagong buhay sa bayan nga ng Candelaria. Okay, so kahanap kami dito ng spot na gilid ng kalsada na medyo may lilom at medyo may hangin din, kaya dito na lang po kami kakain. Ito yung order na namin nandito na sa likod. At ito ay ano pa lang pala, papasok pa lang talaga, as in entrance pa lang papunta ng Atimonan. So, isang pahinga lang siguro okay na. Kasi dati, di ba, kapag nagbabiyahe tayo, ilang pahinga inaabot natin? 4. Minsan 4, papunta lang kami ng Candelaria, 4. Puro kain ang kain talaga. Pero ngayon, isang pahinga lang yung gagawin natin. Isang pahinga lang. Dito lang, tapos dire-diretso na para maaga tayong makarating ng Candelaria, diba? Na parang ngayon lang ulit tayo na ulit na maagang dadating, ano? Kasi madalas alas 10 na ng gabi, ganyan, diba? So ang hirap kasi talaga ng gabi. So ewan ko kung nakikita nyo tong lubak na to, isang simpleng lubak pa lang yan dito, yan. So wala pa yan, malala pa yung mga nadaanan namin yan, guys. Talagang malalalim na lubak. Body makes mistakes, because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with the... At makalipas lamang ang halos 30 minutos na pagpapahinga namin, ay agad-agad naman din kaming umalis. Para nga nang sa ganon ay mas maaga kaming makarating. Dahil kapag mas maaga ay mas marami kaming magagawa sa aming munting tahanan. So guys, we're here. Andito na kami ngayon sa Candelaria. Grabe, kararating lang namin. Sobrang pagod talaga. Inabot din kami siguro ng mga 6 to 7 hours na biyahe. Kasi umalis kami dun magna 9. Tapos ngayon ay 3 PM na. So 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. So mga 6 hours, 6 or 7 hours, ganun yung naging biyahe namin. Dire-diretso, walang patay ng makina. Bilib pa rin talaga ako sa sasakyan natin. Kahit na luma na, kahit na second hand lang, ay hindi tayo pinapahiya sa mga biyahe. Kaya maaasahan pa rin to, hindi pwedeng ipagpalit. Pwedeng dagdagan pero hindi pwedeng ipagpalit. Kasi malaki na ang ano nito, napatunayan. Diba? So, dumaan pa kami kanina doon sa Old Zigzag kahit na loaded talaga kami. Kita nyo naman sa taas, tapos meron pa yung sa likod. Pero wala kayang-kaya niya talaga. Okay. Ayan, sana ang susi. Nasaan ang susi natin? Sausi. Susi, ito. Dami susi. Oh, yan. Tulog si Cairo. Grabe, gusto talaga ang biyahe. Kaya yung paborito ni Cairo, yung nagbabiyahe. Di ba? Pag nasa bahay, naka-steady lang, iyak yan. Pero pag ibiniyahe mo yan,
Pero sa Bicol, ang sarap niya ng tulog Masarap doon. tulog niya sa Bicol, no? Ewan ko lang dito, kasi hindi dito na naman. Alam na naman niya. Pagdating pa lang namin ng bahay, ito namang si Maka ibinaba na ang lahat ng gamit. Dahil nga meron kami mga pinaplano na kinakailangan namin gawin, at dahil ito nga ay wala na talagang kapaguran, kinakailangan namin itong gawin dahil may lakad nga kami kinabukasan. Gumising kami ng maaga dahil nga naalala namin na meron nga pala kaming mga tao na kinakailangan sunduin ngayong araw. So guys, good morning. At sobrang ulan talaga kagabi. Sobrang lakas. Tingnan nyo naman ngayon. Ayan oh. Medyo umaambon pa rin. Basang-basa ang sakyan. Late na kami nagising guys. Meron kami susunduin ngayon sa Manila. At mamaya malalaman nyo kung sino. Kanina pa silang 6:30 dun dumating. At ngayon ay alas 7 na. Kaya isang mabilisan na galawa lang ito. Tapos sibat na tayo sa Manila. At syempre sa umaga hindi dapat mawawala yung napakainit na kape. Dahil yan yung magbubuhay ng dugo natin. Dahil nga medyo malayo rin yung babiyahin natin. So guys, nasa kalsada na kami at nandito kami ngayon sa gasoline station para wala nang aberya, para dire-diretso kasi mamaya baka abutan tayo ng walang gas doon pa sa Skyway, nakulago tayo doon. Wala talaga tayong hihintuan doon, talagang magkukos tayo ng traffic doon, kaya dapat every time talaga na alam mo yun na long ride, kailangan full tank talaga palagi tayo. Dito, dito si Commander lang kasama ko. Tapos si Cairo, ayan kami dalawa lang. Si Marcos liit, dapat kasama talaga siya kasi nagsabi na ako kagabi doon na matulog na siya ng maaga para kasama. Kaso nga lang hanggang ngayon tulog pa, kaya hindi na namin muna ginising Hindi na namin ginising para makatulog po ng mas maayos. Kasi nga kung isasama namin dito baka alam mo naman si Marcos kapag kulang sa tulog yun talagang nagwawala. Kaya sabi ko iwan na lang silang tatlo doon. At mamaya makikita nyo kung sino yung susunduin natin sa Manila. From saan yun? From Isabela. Sa bayan ba mismo ng Isabela? Kawayan? Saan dun? Sa capital town, Ilagan. Sa Ilagan. Galing pa sila ng Ilagan guys. So first time nila magbiyahe papunta ng Manila at papunta dito. So sana ay hindi naman sila sobrang mainip kasi almost 2 hours pa itong mabiyahin natin. At kung mapanood nila ito, pasensya na kayo. At napuyat din si Commander kasi kay Cairo. So, tsaka pagod galing Bicol. Pagod galing Bicol, di ba? Ilang oras yung biniyahe namin. Tapos, hindi lang pagod sa Bicol. Pagod pa pag ayos sa bahay kagabi. Okay, so bahid muna tayo. Pagod talaga guys. Isipin nyo, biyahe ka ng mahabang biyahe. Tapos, trabaho po sa bahay. Guys, muna tayo. Mag-paload tayo ng RFID. Sir, paload ako, 500. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if my world comes crashing down, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. Yeah, you shine like a ray of light. Cutting darkness out of my life. Nakaharampan na kami sa Skyway. Skyway na ito, Tagal ko nang nakarating dito Ito na ang bagong Skyway. Ito na yung bagong Skyway. Kailan ka pa ba uli nakapunta dito? 1990 pa? 1993. Ay, bago na ito? Bago na ito? Oo, bago na. Kasi ito ay gawang-kawayan pa dati. Kawayan lang ito noong 1993. Kawayan pa lang ito. Pero ngayon, simento na. Simento na, Ang bilis ng panahon talaga. Bilis talaga ng panahon. Dati, gubat-gubat pa yung kabilaan na yan, Gubat yan? Yung mga building na yan, wala yan dati. Oo. Puro pabahay yan dati. Pabahay niyang... Team Marcos. Ngayon tinanggal na, Tinanggal na. Malalaking building na, Grabe, ang ganda na ng Skyway. Grabe, ang ganda na ng Cavite. Nakakalito. Sabi ng viewers ay, ano ba yun? Nasa Skyway tapos biglang nasa Cavite. Pasan yun? Kahapon pa kayo sabi ng viewers. Kahapon nga ay sabi mo ay kalawag lain-lainan natin. Ati muna na pala
Naliligaw talaga yung viewer sa akin. Ayoko na mag-vlog. And FEU Alabang. Dati ay ano lang yan. Ang nakalagay yan ay Disulap. Ngayon FEU Alabang na. Disulap Elementary School. Sa Isabela yun. Ay, sa Isabela ba gayon? Kala ko naman. Diyan, oh, bakante yan. Papalagay ko yung picture mo dyan. Yung bakante ng billboard dyan. Lagay ng billboard. Oh, yan. Papadede ka kay Cairo. Ang ano pala ay ang... Para tularan ng mga magulang. Oo, yun. Kasi the best talaga ang ano. Breastfeed. Oo. Is the best. Ang daming ang artista nagpapadede. Oo naman. May mga pambili pa yun ng gatas. Kay Cairo kung... Kaya yung mga magulang na, alam mo yun, yung nasa sakto lang yung buhay, na nagre-reklamo at puro na lang daw pa-breastfeed. Yung lang daw bila ng matuwa na nga kayo at naka-breastfeed yung anak nyo. Kasi paglaki niyan basta kakainan nyo lang ng masusustansya. Parang ako, nakain ako ng masustansya. Kasi kung nag-breastfeed ka, sumiinom ka ng alak, puro laki may kinakain mo. Meron. Speaking of alak, may namatay na baby. Nag-inom yung nanay. Hindi nga mahirap. Na gatas nung baby niya. Parang hindi kinaya nung puso nung bata. Kasi bibilis yung niya, 'di ba, yung heartbeat. Oh. At isa pa yung nakita ko sa sa Facebook. Yung tatay naman ang lasing, namatay yung baby. Okay. Nadaganan niya habang tulog. Ay, isa pa yan. Isa pa yun. Sa mga tatay. Oo. Dapat kung kayo man talagang lasinggero na, di na mapigilan ng asawa, matulog kayo sa labas. Para safe yung anak ninyo, di ba? Napaalis ka na minuksan mo pa. Ayaw niya akong kausap. Binuksan ko lang yung bitan, makipag-chismisan sana ako sa kanya. Parang yung buhay niya, kamusta siya? Pinalis na ako, gano'n na daw. Di wag. Sino tayo bati? Ismuso kasi ito Bahala ka dyan. Paalis ka na Nang oras na ito ay medyo nangangamba kami dahil anong oras na nga ay nasa kalsada pa rin kami. Dahil alam namin na talagang matagal na nag-aantay na yung aming susunduin dahil nga meron din kami mga traffic na nadaanan. Ayan, nandito na kami. Dito na tayo? Dito na. Pupunta lang tayo dun sa likod. Dun daw yung sunduan. Dito. Diyan din yan Solid North. Alam mo yung Solid North? Ano? Kapag talagang ang puso mo ay nasa norte, solid yun. Hindi. Yun yung bagang bus sa SLEX. Ay, SLEX ba yun? Yan na yun sunduin namin. Si JM Pangkad. Hello, kumusta? Kasama ka ngayon sa vlog. Kumusta? Kumusta na? Okay naman po. Kumusta ang biyahe? Ayos naman po. Ito yung unang pagkakataon na tutungtong sila dito sa Maynila. At ito rin yung unang pagkakataon na mapapalayo sila ng matagal sa kanilang pamilya. Yan, so guys, nandito na kami ngayon. Pabalik na tayo ng Candelaria, Quezon. At sobrang traffic pa rin talaga dito ngayon sa Manila. Walang pagbabago, usual naman, ganito naman dito araw-araw. Kaya nga sinasabi ko kay Commander, pero offense sa mga nandito, pero yun nga, hindi ko talaga din pinangarap na tumira dito sa gantong syudad kasi nga ganto ka crowded, ganto ka, alam mo yun, araw-araw ganito yung mararanasan mo. Kaya mas gusto ko sa probinsya, pero iba-iba naman tayo. Siyempre marami din naman na gusto dito kasi nga nandito na lahat ng gusto mong pasyalan nandito na. So yun, magkakaiba naman ng tao. So kasama na natin ngayon si JM nga, no? Apo, tama ba? Apo. Yan, kasama na si JM. Siya yung magiging bago nating kasama sa team bilang cameraman, at si Rans nga ay wala pa. So pag dumating si Rans, mas maganda kasi tatlo na kami magkakasama-sama at si Mac pang-apat. Kaya yun, si JM may galing pa sa saan nga?
Sa Ilagan po. Ilagan, napakalayo ng biniyahin nila. Late na late kami sobra sa pagsundo sa kanila kasi nga sobrang na-traffic kami. Tapos kasama din namin si ate. Ano pa alam ate? Jocelyn. Si ate Jocelyn. So, di ko lang alam kung kahit tayong kausapin natin Jocelyn ng straight Tagalog. Bahala na, magbibikol na lang ako pag nag-Ilocano si ate. Ano. Okay, so, kita-kits tayo dun sa hihinto namin kasi hahanap kami ng mga kainan. Kasi nga, alas 12 na hindi pa din sila siguro tatanghalian, sigurado. Kaya hanap muna tayo ng pwede nating mapagkainan. At dito nga as usual, saan ba naman tayo mapupunta kung hindi dito sa kung saan mayroong drive-thru. Dito na rin kami bumili ng tanghalian namin para na sa ganoon ay makakain na rin sila dahil matagal-tagal nga yung pinag-antay nila. At eto nga pala, si JM. At eto naman, si Ate Lynn. Sa susunod na lang namin sila sa inyo, mas higit na ipapakilala. 찬바람에 객선이 두둥두게 하나라 지화자에